Alika! Alika! Mimi! Ayun! Atras! Atras! Pasensya ka na, Pepe. Napaghintay kita. Ito lang naman kasi ang libangan ko eh. Alam mo naman kami sa Maynila. Puro kami session doon. Salamat kaya pala at pinaunlakan mo paanyaya ko. Kaya lang ako na pa rito. Dahil sa may mahalagang bagay ka raw sasabihin sa akin. Hindi mo man lang akong bago kukumustahin kung meron akong bagong panukalang batas na naipasok sa Kongreso. Binabati kita dahil tinutupad mo ang tungkulin mo. Ngayon pwede ko na bang malaman ang dahilan kung bakit mo ako pinasundo? Yaman din lamang nagmamadali ka. Sige. Siguro naman pwede na nating ipagpatuloy yung nabimbi nating usapan. Tungkol sa binabala kong malaking project sa may ilog. Congressman, tapos na ang usapan natin noon. Burado na sana ang bagay na yan. Kung umuo ka lang sa inaalo ko sa'yo. Ibenta mo ang lupa mo sa akin, Pepe. Hindi ko ito hinihingi sa'yo. Hindi ko ito inaagaw sa'yo. Noon pa man, alam mo na ang sagot ko tungkol dyan. At hindi na magbabago kailanman. Ano man ang mangyari. Akala ko ba ang iniisip mo ang kapakanan ng mga taga rito? Bakit ayang pang ibahagi ang kapirasong lupa na nagiging hadlang sa layunin kong mapaunlad ang kabuhayan ng mga taga-ebangelista? Parang gusto ko nang maniwala. Pero kilala na kita, Congressman Doliente. Kailan mo pa sinalang-alang ang kabutihan ng ating mga kababayan? Lagi kang mainit, Pepe. Matagal saan tayo nagkaayos kung nagbigay ka lamang sa akin. Lagi kang kumukontra sa agos. Marami tuloy nang dadamay. Iyon diyan ka magaling. Sa pananakot. Sa kaharasan. Huwag mo sabihin, patag ang lupa nilalakaran mo. Dahil alam namin na hungkag ang ilalim nito. Malalim pa sa lungga. Wala pa rin preno ang dila mo, Pepe. Hindi pa rin marunong kumilala. Huwag mo akong takutin. Alam mong hindi mo kayang iputok yan. Nang nakaharap ako. Kaya, eto likod ko. Security, Ma'am? para kay Carding. Karding, telegrama. Sige, salamat. Yan ba kapatid ni Pepe? Yung. Yung. Ontario, tira na. Tagal nyo naman. Puro panapon naman. Mahal kong kapatid, habang binabasa mo ang sulat nito, ay maaaring wala na ako. Ipinagbiling ko kay Vicente na ibigay lamang sa iyo ito kapag dumating ang ganitong pagkakataon. Alam mo namang noon pa man ay may karamdaman na ako sa puso at nangangamba rin ako sa panganib na maaaring idulot
ng pakikisangkot ko sa politika. Pakamahalin mo sana ang aking mga anak na sina Danny at Shona. Ituring mo silang iyong mga anak na rin. Gabayan mo silang pahalagahan ang lahat ng mga naipundar kong ari-arian. Mahigpit kong ipinagbibilin na kahit anuman ang mangyari, ay huwag mong ipagbibili ang mga ito. Ang huling kahilingan ko ay ihimlay mo sana ako sa tabi ng aking pinakamamahal na asawa. Oh, ika! Alika! Alika! Mimi! Ayun! Atras! Atras! Oh. Ah! Tara! Siyempre, gusto kong malaman. Gusto kong malaman kung saan inaabot ang aking kapatid. Inatake siya sa puso nung papunta siya doon sa bahay ni Congressman Duliente. Nag-iisa ba siya? Hindi, may kasama siya. Hindi ba siya nadala sa ospital? Hindi na. Nang dumating ang balita sa amin, nasa morgue na siya. Nandat na naman namin. Ayos na ang bangkay. Sa sementeryo kanina, sino yung kuba at sino yung mga taong mahabol sa kanya? Ito yung kuba yun. Ilagalag dito sa ating bayan. Medyo kulang sa buwan. Masipag yun. Kaya lang may konting kalikutan ng kamay. Siguro, ninakawan yung isa sa mga bata ni Congressman. Kaya siya hinahabol.